Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Fake lechon, pakulo ng mga estudyante kasabay ng pagdiriwang ng Teachers Month. Estudyante, sinadyang madapa sa stage para sa pustahan. Boxing habang nakakapit sa kawayan. Tampok na atraksyon sa Pinyan Festival sa Pulumulok, South Cotabato. 6 na taong gulang na vlogger, ginagamit ang kita sa paggawa ng content para magbigay ng libreng ambulance service sa Pakistan. Rider na nag-viral habang iniaangat ang bike sa baha. Maaari nang makakuha ng lisensya sa tulong ng sponsor driving school. Serye ng sunod-sunod na pagdinig ukol sa mga anomalyang flood control projects sa Kamara at Senado. Umani ng reaksyon. At Blinding Lights ni The Weeknd, kauna-unang kanta sa Spotify na humakot ng 5 billion streams. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama buong person na DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa unang kwentong bumandera sa social media, lechon is life. Yan ang mga kataga na mistulang niliteral ng magkakaklaseng ito na naisipang i-good time ang kanilang teacher. Ang handog kasi nilang lechon sa kanilang guro, bigla umanong nabuhay. What is the meaning of this? Narito ang aking report. Mula sa di umano'y suntukan sa classroom hanggang sa biglang pag-awit ng salamat ni Yeng Constantino, classic na kung may tuturing ang pakulo na ito bilang sorpresa kay teacher tuwing sasapit ang National Teachers Month. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. We've got millions of... Kaya naman, para siguraduhin na walang maso-spoil na surprise, ibang naisip na pakulo ng mga estudyanteng ito. Ang mistula kasing normal na salo-salo sa loob ng classroom, literal na nabigyang buhay nang umeksena at biglang bumangon ang lechon na nakahain sa kanilang mesa. Kasama ng iba pang pagkain sa mesa, isang impostor pala ang nagtatago. Kaya naman si teacher napabalikwas at napaupo na lang na may halong gulat at tawa sa biglang pag-unwrap ng isa sa mga estudyante nito na humiga, ibinalot at nagpanggap na isang lechon. Kitang-kita naman sa reaksyon ni teacher na certified success ang kanilang prank. Pero maski ang mga pasimuno nito ay nagulat din daw pala sa nangyari dahil napaaga ang lechon revelation. Sabi nga ng netizen na si Cha, buti na lang daw at hindi tinadtad si ate ala lechon. Natakot daw ata na maging kwento kaya't napabangon agad nang wala sa oras. Pabirong tanong naman ng netizen na ito, so, wala raw ba talagang lechon in the first place? Ang iba naman, inakalang AI ang nakitang eksena, lalo't mistulang nag-transform ang lechon bilang isang tao. Gayunpaman, todo tawa at hiyawan pa rin ang lahat sa loob ng classroom na pawang naging biktima ng panggo-good time. Humakot na ng libo-libong views ang viral video sa social media. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mga kwento pa rin sa eskwela, good vibes ang hatid ng isang estudyanteng ito sa ginanap na graduation ceremony sa Pasay City. Sinadya kasi nitong madapa sa stage habang tumatanggap ng diploma para sa isang
pustahan. Ang eksena ni Jericho, panoorin sa report ni Mili Borja. Nagdulot ng halakhak at kilig sa mga manonood ang isang graduating student na ito na sadyang nadapa sa entablado habang tumatanggap ng diploma sa Newport Performing Arts Theater. Kinilala ang estudyante bilang si Jericho Lopez na sadyang nadapa sa harap ng mga profesor at kapwa graduate. Ayon kay Jasmine Ross Osorio, kaklase ni Lopez na siyang nagvideo ng pangyayari, may dalawa umanong kaklase na nag-alok ng tig-100 piso kung kaya ni Lopez na dumapa sa entablado. Kitang-kita sa video na nabigla ang mga profesor at bisita, maging ang kanyang mga magulang, bago natawa nang malaman na peke ang pagkadapa. Matapos ang ginawang birong aksyon, nakangiting ipinagpatuloy ni Lopez ang paglalakad patungo sa dean upang kunin ang kanyang diploma, kung saan natawa at nakipagkamay pa ang mga guro. Pagkatapos ng seremonya, nakuha pa nitong magpa-pictures sa mga magulang sa gilid ng entablado. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral kwento, boxing sa kawayan. Kinaaliwan ng netizens ang video na ito ng mga kalalakihan na sumabak sa sports na boxing. Natambok sa isang kapistahan sa South Cotabato. Pero ang twist, bukod sa lakas ng suntok ang kailangan para manalo, ay patibayan din ang kapit sa isang kawayan. Ang nakakaliw na tagpong yan, tinutukan ni Rovic Manuel. Ng suntok ang susi sa pagkapanalo, kundi tibay rin ng pagkakakapit. Kinaaliwan ng netizen sa mga kalalakihang ito na lumahok sa isang palaro na tampok sa Piniahan Festival sa Polomolok, South Cotabato na tinatawag na boxing sa kawayan. Sa posted video ng uploader na si Angel Faith Aguilion, makikita ang dalawang lalaki na naka-boxing gloves habang nakalingkis sa mga binti nito sa isang kawayan. Ang goal habang nagbaboxing ay dapat na mapahulog o mapabitaw mo ang iyong kalaban sa foam padding sa ilalim nito at ang mananatiling nasa kawayan ang hihiranging panalo. Sa video, maririnig ang sigawan ng mga manonood sa mga kalahok na hindi alintana ang lakas ng ulan. Ulan ka lang! Pinoy kami! Pero basa! Wala! Sabot ka naman doon kami! Wala mo magka-headphone doon! Sabot ka kami! Tuhuga ka sa premyo! Pahulog lang one time! Wala! Ito! Ada! Talaga nga namang kakaibang boxing match ito dahil bukod sa lakas ng suntok ay sinusubok rin ang tibay ng iyong pagkapit. Bagamat nakabitin, tiniyak naman ng organizers ng pista ang kaligtasan dahil may mga gamit na safety gears ang players at may foam din na ilalay sa ilalim. Sa kabila rin ng biglaang pag-ulan, dinagsa pa rin ang boxing with a twist na tampok sa selebrasyon ng Piniahan Festival. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang trending story, matapos ibahagi ang sariling kita mula sa paggawa ng content para tulungang mas mapabuti at mapaganda ang kondisyon ng paaralan sa kanyang komunidad, nais namang gamitin ng 6-year-old na vlogger mula Pakistan ang nakukuhang pera sa pagbablog para mamigay ng libreng ambulance service sa kanyang mga kababayan. Ang kwento ng Young Inspiration ngayon online, ihahatid ni Rose Babiera. Sa kabila ng kahirapan, korupsyon at mga giyera na nagaganap ngayon sa iba't ibang panig ng mundo, sino nga bang mag-aakala na mahahanap ng mga Pakistani ang simbolo ng pag-asa mula sa isang 6 na taong gulang na bata? Yan ang kwento ni Muhammad Shiraz, isang young content creator mula sa Gilgit-Baltistan, isang maliit na bayan sa Pakistan. Sa murang edad, nahiligan na ni Shiraz ang pagharap sa kamera at paggawa ng content. Sa kanyang mga vlogs, ipinapakita niya ang buhay sa mga rural na lugar kung saan lumilitaw naman ang hirap ng mga naninirahan doon. At noong 2024, sumikat ang mga videos ni Shiraz. 5 taong gulang pa lamang siya noon at kinilala na bilang pinakabatang vlogger. Pero ang pinagkaiba ni Shiraz sa ibang mga vlogger ay bata pa lamang,
Natutunan niya agad ang pamamahagi at pagbibigay hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi pati sa kanyang buong komunidad. Gamit kasi ang pera na kinikita sa pagbablog, sinuportahan ni Shiraz ang pagdevelop ng sirasirang paaralan sa kanyang nayon para ito ay maging moderno at magamit ng mga kapwa niya bata. Nasundan pa ito dahil tumulong din si Shiraz na mas mapabuti ang sistema ng patubig sa kanilang bayan, kung saan nagpatayo siya ng dam at mga poso para magkaroon ng akses sa malinis na tubig ang mga kababayan. Marami pa siyang ilang individual, mga residente, kaibigan at kakilala na natulungan. At kamakailan nga, sa isang Instagram video ibinahagi ni Shiraz na nag-sponsor siya ng free ambulance service para tulungan ang mga residente sa kanilang bayan na may sakit na madaling makapunta sa mga ospital. Aniya, walang maayos na ospital sa kanilang bayan at umaabot ng halos 1 hanggang 2 oras ang biyahe papunta sa pinakamalapit na ospital na makapagbibigay ng angkop na lunas sa mga may sakit. Para raw ang serbisyong iyon sa mga matatanda, mga kababaihan at mga bata na malapit sa puso ng bata. Sa ngayon, nasa halos 1.8 million na ang subscribers sa YouTube channel ni Shiraz na Shirazi Village Vlogs at patuloy pa rin niya itong ginagamit para matulungan ang mga kababayan. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, kinaantigan kamakailan ng isang food delivery biker na sinasagip ang kanyang bike habang nalubog sa lagpas tuhod na baha sa Maynila. Bukod sa simpatya, bumuhos din ang tulong para sa rider. Tulad na lamang ng isang driving school na sinagot ang aplikasyon nito para sa pagkuha ng driver's license. Tunghayan ng buong detalye sa report ni Dustin Bayog. Kuha ito noong August 28 ang netizen na si Junel Colyamat, kung saan makikita ang pag-angat ng isang food delivery rider sa kanyang ginagamit na bag na nalubog sa baha sa LRT 1 Pedro Hill Station sa Maynila. Agad naman ito nagpaantig sa netizens at nanawagan ng accountability sa mga taong nasa pwesto kasabay ng maingay na issue ng flood control projects at mga investigasyon sa Senado at Kongreso. Bukod dito, nakuha rin ito ang atensyon ng tila mga Good Samaritan na bukas loob na tumulong sa rider na si Jonas Rodriguez. Una rito ay ang pagregalo sa kanya ng isang motor dealing business sa local garage. At matapos naman ang higit 1 linggo, ay isa pang tulong ang naipabot kay Sir Jonas. Salute sa pasipag na ama. Ayan si Sir Jonas. Maraming salamat sa local garage po kay Sir Jonas. Ito ay ang pagsisimula niya sa isang driving school seminar na sponsored ng Majesty Driving School na nagboluntaryo sa kanya para sa kanyang aplikasyon sa pagkuha ng driver's license. Biyernes noong September 5, nang binahagi sa Facebook page ang pagsisimula nito sa seminar kung saan kabilang theoretical course na kinakailangan para sa non-professional license. Samantala, nauna na rin magtanong ang naturang driving school sa pagkakakilala ni Sir Jonas sa isang post sa Facebook kung saan alok nito ang pagsagot sa mga kurso na kinakailangan sa driver's license at pagsagot na rin sa pambabayad sa Land Transportation Office o LTO. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na kwento, this is where your taxes go. Tila naging teleserye ang sunod-sunod na mga pagdinig sa Kamara at Senado. Kaugnay sa issue ng mga maanumalyang flood control projects na tiyak tinutukan ng maraming netizen. Pero ang mas nagpataas ng kilay sa online world ay nang isiwalat sa publiko ang limpak-limpak na pera na umunay kinurakot ng mga kontraktor at politiko. Ang mga naging sentimiento ng netizen, tinutukan sa report ni James Galange. At nakakapanghina, ilan lang yan sa mga naging sentimiento ng netizens sa mga nasaksihan nito sa mga umano'y maanumalyang flood control project sa bansa, kung saan marami ang tumutok at nakasiyasat sa naging serye ng mga pagdinig sa Senado at Kamara, tampok ang mga umano'y corrupt na contractors. May mga nabunyag at mayroon din nagsiwalat sa publiko na mismo raw umanong mga politiko ay kakontsaba sa paghingi ng porsyento sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Pero ang mas ikinagalit ng netizens nang ibunyag ni dating DPWH District Engineer Bryce Hernandez sa Kamara ang limpak-limpak na pera na kinurakot umano mula sa mga flood control project. Yes, sir. Sige, pakikwento po muna yung what is the context of this picture? Yan po, ang context po niyan is kung makikita nyo po, magkakahiwalay po yung pera. May mga designated person po na pagbibigyan yan, Your Honor. Sa caption ng sinare na post ng content creator na si Makoy Dubs, sinabi nitong nakakapanghina, tumutukoy sa bigat at dami ng perang nakulimbat mula sa taong bayan.
Habang kanya-kanya rin nagpahayag ng pagkadismaya ang mga netizen na anila dapat sana'y mas napunta sa mas nangangailangan. Ayon naman sa netizen na si Jeloy Maligaya Concepcion, isang manunulat at photographer, kaya na raw umano nitong matulungan ang mga batang may sakit, kailangan ng dialysis at chemotherapy. Ngunit nakalulungkot nang malamang pinaghahatian lamang ito ng mga magnanakaw para ipambili ng relo, kotse at ipanlaro sa mga kasino. Samantala, paberong hirit naman ng satire TikTok content creator na si Ichan Remigio ay huwag maging greedy dahil baka nga naman daw dito ka na mahuhuli. Kasalukuyan nagpapatuloy pa rin ang investigasyon hinggil sa issue ng flood control projects at isali naman sa diskusyon ang pagkakadawit ng mga nabanggit na mambabatas. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa entertainment scene, sa mundo ng pop music, mayroon na namang record-breaking achievement ang Canadian singer na si The Weeknd. Yan ay matapos tumabo ng 5 bilyong streams ang kanyang hit song na Blinding Lights sa Spotify. Narito ang report ni Showbiz Angel. Hawak na ng Blinding Lights ni The Weeknd ang titulo bilang kauna-unahang kanta sa Spotify na tumabo ng 5 bilyong streams. Eksaktong August 31 ang ma-achieve ito ng Canadian singer ayon sa music streaming platform. November 2019 ang ilabas ni The Weeknd o Able Tesfaye ang naturang track sa ilalim ng kanyang 4th studio album na After Hours. Ang tagumpay na ito kinilala na nga rin ng Guinness World Records. Magunita na 2023 nang maungusan ng Blinding Lights ni The Weeknd ang Shape of You ni Ed Sheeran bilang Spotify's most streamed track of all time. Samantala, kamakailan lang din nag-number 1 ang Blinding Lights sa top hot R&B hip-hop songs of the 21st century chart ng Billboard. Ilan pa nga sa mga kanta ng 35-year-old artist na may billion streams ay ang Starboy, Die For You at kanilang collab song ni Blackpink, Jennie at Lily Rose Depp na One of the Girls. Sa ngayon, abala rin si The Weeknd sa kanyang After Hours Till Dawn Tour. Para sa DZRH TV, ito po ang inyong Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. At syempre, gusto ko rin pasalamatan ng ating mga nakasamang social media influencers mula sa Blogapalooza para sa hashtag Collab2025Experience. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdadagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.